Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So si Lebron nga ay nakuha na last season ang record na akala ng madami noon na isang record na imposible nang mabasag pa. Ganun pa man sa 20 years nga na Lebron sa NBA ay nakuha niya ang titulo ng player na may pinakamadaming puntos na nagawa sa kasaysayan ng NBA mismo. Isang impresibong bagay given the fact na hindi nga score first player si Lebron at kasali siya sa top 5 players na may pinakamadaming assist sa history ng NBA. Ganun pa man, isang record na abot kamay ni Lebron next season ay ang maging all-time scoring leader sa basketball history. As of now ay nakagawa na nga si Lebron ng 47,734 points sa kanyang 20 years as a professional basketball player. Mapa-regular season man yan, playoffs at kahit ang mga nilaro niyang games sa Olympics at FIBA tournaments. Well, ang all-time scoring record nga ay hawak ng Brazilian basketball legend Oscar Smith na may 49,737 total points. Oo, alam natin, ibang level ang competition na nilalaroan ni Lebron at Oscar. Ganun pa man, a record is a record. 2,004 points pa nga ang kailangan ni Lebron upang mahabol ito, at kung gusto nga ito ni Lebron na mahabol ay kailangan niya mag-average ng 26.7 points in 75 games o 28.4 points in 70 games. Isang bagay na napakahirap na gawin. Other than mahirap nga talaga magtala ng 26.7 points sa NBA, lalo na't ito na ang kanyang 21st NBA season at may edad na din siyang 39 years old. Sa palagay ko nga ang mas mahirap para sa kanya ay makapaglaro ng 75 games o 70 games. Sa last 5 regular seasons nga niya ay hindi pa siya nakakapaglaro ng more than 67 games dahil sa mga injury. Kaya naman isa nga ito sa mga pinakamatinding accomplishment ni Lebron kung sakali ang maging all-time scoring leader hindi sa kasaysayan lang ng NBA, bagkus sa kasaysayan ng basketball. Kung makakapasok nga ang Lakers sa playoffs tulad ng inaasahan ng madami, malakas nga ang tsansa na makuha na niya ang record na ito next NBA season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Ang reigning Finals MVP and 2-time regular season MVP ay arguably ang best player in the world ngayon. Kapag tinanong ka nga kung sino ang pinakamagaling na basketball player sa buong mundo at sinabi mo na si Nikola Jokic ito, hindi ka nga pagtatawanan ng mga taong may alam talaga sa basketball. Dahil hindi man fancy o tulad ng nakasanayan natin sa mga player na nasa usapan ng best in the world ang kanyang galawan, ngunit epektibo nga talaga ito. Hindi man siya kasing dominant ng mga tulad nila Shaquille O'Neal physically, ngunit mas mataas pa din nga ang kanyang field goal percentage kaysa dito, at mas mahirap nga ang mga tira na kanyang ginagawa. Ganun pa man, hindi nga siya gaanong interesado o fully focused sa basketball. Makikita mo nga siya na tila ba wala lang sa kanya kahit na magkakasunod ng record ang kanyang nakukuha. Matapos siyang magkampiyon ay gusto na niyang makauwi para sa kanyang mga kabayo. Hindi nga siya gaanong interesado sa American culture or American pop culture. Kaya naman ayon sa kanyang former teammate na si Austin Rivers, hindi niya nga daw nakikita si Jokic na maging tulad ni Lebron o Stephen Curry na talagang magtatagal sa NBA. Ito din umano yung tipo na matapos na mag-retire ay uuwi lang sa kanyang bansa at bibihira na natin itong makita. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?